Mga kawok, may nangyaring biglang U-turn sa loob ng Senado na hindi pwedeng palampasin ng publiko. Isang formal na hearing na biglang binago at ginawang meeting. Ang tanong, bakit kailangang isoften ang isang proseso na dapat transparent? Truth bombs. Sa gitna ng tensyon, pumasok ang grupo ng 18 ex-soldiers at mas lalong uminit ang sitwasyon. Coincidence ba ito o senyales ng may malalim na political chess game? Ngayon lang sa #WalkWithLan, hihimayin natin ang katotohanan mga kaibigan. Bakit ito importante sa masa ha? Ay nako mga kababayan, hindi ito simpleng usapin sa Senado lamang ha. Kapag ang hearing ay nagiging meeting, ang ibig sabihin nito, posibleng nagbabago ang level ng transparency na nakikita ng publiko. Ang tanong natin ngayon, sino ang nag-request ng pagbabago? Anong gustong iwasang lumabas at sinong mas nakikinabang sa pagiging low profile ng proseso. Dito papasok ang issue ni Senator Erwin Tulfo. Kilalang strong personality yan ha, direct, confrontational, kaya lang nakakagulat kung bakit biglang may shift sa tone ng proceedings. At nakita po natin, biglang bumait po si Senador Erwin Tulfo. Mga kaibigan ha, simple lang pero critical. Mga kaibigan, 'pag hearing sinabi, recorded, public scrutiny, formal evidence presentation, pwede pang mag-cite ng contempt. 'Pag sinabi naman nating meeting, informal, flexible, less procedural, transparency. Hindi natin sinasabi na may tinatago. Pero ang tanong ng publiko, bakit kailangang baguhin ang format kung ano ang layunin ng ay katotohanan? Sa ganitong punto lumalabas ang perception issue, ha? Dito nagiging sensitive ang pangalan ni Tulfo kasi public expectations sa kanya ay hindi soft approach kundi direct accountability, mga kaibigan. Napanood niyo po ba nung sinabi niyang, kukwelyuhan daw niya si Senador Cayetano at si Senador Marcoleta, 'no? Eh, sabi naman yata di umano ni Senator Robin Padilla, eh, pupunta din daw siya do'n, gawin na lang daw niya. Kapag may high profile figure sa gitna ng proseso, normal lang na tumataas ang political pressure. Pero ang mahalagang tanong, ang pagbabago ba ng format ay procedural decision o strategic decision? Dito nagiging mainit ang debate, mga kaibigan, dahil kung may perception na may iniiwasan o pinababagal na proseso, automatic na may trust issue sa publiko. Hindi po hindi pa ito ang conclusion, mga kaibigan ha. Ito ay public question na dapat sinasagot ng malinaw ng ating mga senadores. Okay. Ngayon ha, pumasok ang isang bagong elemento sa eksena, ang grupo ng 18 ex-soldiers. Hindi sila ordinaryong observers. Ang presence nila ay may weight, may authority sa perception ng publiko. Ang tanong nga natin, anong role nila sa loob ng hearing environment? Observer lang ba sila? O may bitbit silang concerns na kailangan nating marinig? Kapag may ganitong presensya sa isang already tense political setting, natural na tumataas ang alertness ng lahat. Hindi ito tungkol sa intimidation, kundi tungkol sa impact ng presence sa political atmosphere, mga kaibigan. Ngayon kung pagsasama-samahin natin, connecting the dots, kung ika nga natin ang lahat, hearing naging meeting. Nako po. Tumaas ang tensyon, mga kaibigan. Pumasok ang 18 ex-soldiers sa Senado pero hindi naman po sila umattend sa meeting na pinatawag po ni Senador Erwin Tulfo. Lumawak ang public speculation. Ang tanong ngayon, may coordinated narrative pa o simpleng sunod-sunod lang na pangyayari? Sa analysis natin, hindi tayo nag-a-assume ng guilty or innocent. Ang tinitignan natin ay consistency, transparency, at timing, mga kaibigan. Okay mga kawok bago tayo tumuloy sa final analysis natin, may mga detalye tayong hindi dapat palampasin. Kasi minsan ang pinakaimportanteng senyales ay hindi yung malalakas ang tunog, kung hindi yung mga biglang katahimikan. Nung una, ang expectation ng publiko ay isang full transparency proceeding. Pero nang magbago ang classification mula hearing papuntang meeting, kasunod na nito ang pagbabago ng atmosphere. No? Mas konti ang clarity, mas maraming questions,
At sa political environment, kapag ang clarity bumaba, ang speculation tumataas, mga kaibigan. Ngayon, balikan natin ang 18, 18 ex-soldiers. Sabi nga ni Rafi Tulfo, kargador daw po mga ito. Naku po, pinakita po ni Attorney Baligot sa kanyang Facebook na talagang tunay na Marines, tunay na dating sundalo itong mga 'to, 'no? Sa kahit anong institutional setting, ang presence ng organized group, even as observers, nagdadala ng psychological weight, mga kaibigan. Hindi dahil may ginagawa silang mali, pero dahil ang bawat mata sa silid, nagbabago ng behavior ng lahat ng players. Ang tanong natin, normal observer presence ba ito o sign ng heightened stakeholder concern, mga kaibigan? Sa analysis natin sa political events, may isang rule tayo. Kapag may sabay-sabay na galaw sa parehong oras, format change, presence shift, at tension spike, ito ang tinatawag na convergence moment. Ito ang tinatawag na convergence moment, mga kaibigan, ha. Hindi ito automatic na conspiracy, pero ito ay signal na may deeper dynamics na dapat i-examine. Ang pinaka-critical dito, hindi lang si Erwin Tulfo, hindi lang ang hearing, hindi lang ang grupo, kundi ang public perception. Kasi kapag ang ordinaryong tao ay nakakakita ng inconsistent procedures, ang unang nawawala ay hindi impormasyon, kundi tiwala, mga kaibigan. Kaya bago tayo magbigay ng final framing, ang kailangan nating itanong ay simple. Ang mga nangyayari ba ay isolated decisions o bahagi ng isang mas malaking pattern ng political adjustment? Diyan papasok ang final analysis natin, mga kaibigan. Sandali lang po. Okay, sa dulo ng lahat ng ito, mga kaibigan, ang pinakaimportanteng tanong ay hindi kung sino ang tama o mali, kundi bakit tila mas komplikado ang proseso kaysa dapat. Kapag ang publiko ay mas maraming tanong kaysa sagot, doon nagkakaroon ng trust gap, mga kaibigan. Kapag ang publiko ay mas maraming tanong kaysa sagot, doon nagkakaroon ng trust gap, Ang trust gap ay delikado sa kahit anong institusyon. Mga kabok, hindi natin kailangan magmadali sa konklusyon, Pero kailangan nating manatiling mapagmatyag. Ang katotohanan, hindi natatakot sa tanong. Hanggang sa susunod, ito sila ng hashtag Walk with Land, mga kaibigan. Ah, Paliwanag ng henyo, hindi lahat ng tahimik walang tinatago. Pero hindi rin lahat ng galaw ay walang kahulugan. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang saan ng ingay ay mas malakas kaysa katotohanan, kailangan nating ng mas malalim, matalas na pag-aanalisa. Sumali na sa hashtag Walk with Land membership. Ha? Um, Sumali na sa hashtag Walk with Land membership. Road to 100,000 subscribers tayo, hindi para sa ingay, kundi para sa lakas ng community na naghahanap ng tunay na paliwanag. Mabuhay po ang Pilipinas.